Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning, February 13, 2026. Isa na lang kaadlaw, Valentine's na. Ano plano nyo? Sa mga kauturan naton dati, amat-amat na sa pagpangita sang regalo. Kung wala, pwede man ah. Kung wala ka regaluhan, regaluhi ang kaugalingon mo. Daw kadamo gid subong sa mga aktibidad sa aton sini nga palibot diri sa may syudad sang Iloilo. May kang tanan sa pagsaulog kag pagselebrar sang Valentine's Day. Damo da sang mga gabaligya bulak sa gwao. Sa mga malls may mga naka-display nga mga items, mga ano na bla mga package items na bla nga ready na, baklon mo na lang ah. Ang regalo kung kay sino man da. Siling sang imo tatay. Tamo man sang mga promo sa pila ka mga restaurants. Actually, ang Calyerial Valentine's o kung Valentine's Calyerial Night Market karon na sa hapon hasta ini sa Pebrero 15. Dira sa may area sang city proper, ti patok gini karon sa aton mga kauturan kung gusto nyo maglagaw, magpanyapon, magdulo date, mag-enjoy sa mga matahom nga mga palagwaon. Kadto kamo dito sa may Calyerial Night Market, Valentine's Night Market sa aton siniya nga Iloilo City Government. Kay damo dito sa mga makanan, ma-enjoyan nga mga palagwaon, mga balaklon. Di kung magsiling kita nga balaklon, inugbakal na lang ang imo sini nga ihanda. Basta wala lang sang away. Sa pihak nga bahin, bisan nga Valentine's Day, ang aton sini nga Commission on Election, padayon sa pag pahanumdom sa aton sini nga mga kauturan nga wala pa makaparehistro. Grab the opportunity, samtang mayara pa kita sang satellite voters registration nga ginapatigayon sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa may Iloilo City, Molo District, subong nga simana. Kung wala ka ka-date, wala ka sang ano mo lang kadtuan sa Valentine's. Kadto ka kung wala ka pagkaparehistro, kadto ka sa pila ka mga gin-designate nga mga lugar sa distrito sang Molo. Kag sa iban pa nga mga area, kung hindi ta magsala, February 13 to 14 ara sa GT Mall Molo ang voters registration sa tanan nga mga wala pa makaboto bala sa SK kag barangay election, mga naglaps ang ila sini nga
nga rehistro sa sa COMELEC. Tuwa ka eleksyon, wala ka makaboto, deleted ang imo sining nga ngalan. Hindi ka kaboto, basik matingala ka magkadto ka sa presinto sa maabot nga eleksyon. Hindi ta magsala November of 2026. Maruya ka lang to. Ang aton nga voters registration santo sa announcement sang aton sini nga COMELEC office magalawig lang ini tubtob Mayo 18. Ti pila na lang ka bulan ari kita subong sa month of February, mga 3 na lang ka bulan. Gayon matato kalilipat ang imong Kaga magatakop na ang voters registration. Muna nga amat-amat kamo sa pagparehistro sa inyo siniya nga tag sa mga COMELEC offices sa mga kabanwahanan. Magdala sa inyo sini nga records para nga matawhay kag masulhay ang inyo siniya nga pagparehistro. Sa iban pa naton nga mga balita, ginatingwaan naton nga malabot ang aton siniya nga Land Transportation Office o nakapakig-angot kita sa ila, naka-inquire kita sa ila. Kay man, ari na. Standby sa aton sini nga mga kauturan, mga modernized jeepneys ni bala. Okay, nagtrending ni sa nagliligad nga mga inadlaw. Pero tigidya kagutok, ti may mga gareklamo nga mga pasahero, kay daw pulo na kabilog nagatinindog. hinday. Sige gyapon pasulod sang mga konduktor. Ala, ari isa pa ma'am, 2 pa, 3 pa. Pagsulod mo iya sa modernized jeepney daw sardinas kami nyo, hindi kami nyo kahulag. Te are kay kagabi nagpatigayon sang operasyon ang Land Transportation Office 60 dakop gid. Ugamudlat sa imo kagay. Sa nagdigad gin isyuhan sang show cause order Una, ining overloading nga natabo dito sa may Bacolod din natabo una-una Di karon may mga nagdamo ang insidente sang overloading, nakuhaan sang video, ang mga pasahero nagareklamo, mayara sing mga conversation sa tunga sang drivers, konduktor, kag pasahero nga nagasiling pa to nga. Tama na nga pasulod, sir, kay gutok na diho. Gugmang Ang sabat pa sa sang sang passenger assistance officer nga. Ti tanay panaog ka na lang imo. Tiya karon kay nag-viral ini nga video kag kagabi nagpatigayon sang operasyon ang LTO Region 6 sa aton video, kita nyo na operation sang sang LTO. sa imo Mayara sing siyam ka mga drivers sa Iloilo City huligid malapor sila. nga nagpasakay bisan nga overloaded na ang sulod sang modernized jeepney. Tingin na tingwaan, tani nga malabot ang pila ka mga transport groups, no? Pero daw wala pag-awasang mga feedback sa aton sini nga mga transport cooperative kung paano nila ni idil. Ano ang multa sini? Okay, ang LTO Region 6 na mismo, tilaban-laban guro may nagpakuno-kuno pasayro to. Dali mo kuana ng agent na o kung enforcer na sang LTO halin sa regional office na Intelligence and Investigation Unit sang LTO ti laban-laban aragid may ebidensya gid nakuhaan sang Ugalilipat ang imo nga nakuhaan sang video nga paano da magginutok sa sulod sang sining di pasahero nga jeep. Amo na nga ginasulit-sulit gid na sa aton siniya nga LTFRB nga dapat likawan pero daw damo isang mga nagapanginyadi bla. Okay man na kay ti part sang modernization program, pag modernize ang aton nga mga PUJs, aircon nagawa subong kanami gid man tuod magsakay. Kung mabugnaw ang imo sini nga bus ang maning modernized jeep naton subong nami sakyan Ako nakasakay ko sang nagligad nga adlaw kung hindi overloaded or bisan may ara pa may may maximum nga gina-require o kung nga gina-allow ang LTFRB nga daw kung maglabot sa pulo ang standing daw hindi na pwede, hindi ka na dapat magpadugang na. Okay na siguro may 3 nga nagatindog or 4 or 5 para nga pag panaog abis ang isa ka pasahero at least may makabulos. Pero karon kun daw damo pa yung gatindog sa nagapungko sa sulod sang bus, hindi na safe, no? Kompromiso na risgo sa aton sining mga commuters, mga estudyante nagatrabaho, nagabiyahe adlaw-adlaw. Kaya mo na karon ang sabat sang iban nga mga operators hindi nila mapunggan kay ti karon daw hindi mo pwede ma-refuse ang passenger kung halimbawa may paparahan niya ka, taxi ka,
wala ka pasayro, tapos o kung jeep ka man, may nagpara sa imo nga pasayro nga masakay, tapos ginlikawan mo, ligwa gali imo nga salakyan, di delikado ina, no? Isa ina ka violation sa ila sini nga prangkisa, nga hindi pwede ma-deny ang pasahero. Ang ilang nga ginagamit nga rason, masami, sa aton sini nga pagpamangkot, nga ti hindi man namon si Rabi ma-refuse ang mga pasahero. No? Kaya ti nagasakay sila, ibalaan man nila nga gutok, pero masaka pagid. O ti ano pang pulos nga ginhimo, kada karon nga konduktor, o kung passenger assistance officer, nga pwede mo mabalat na, ma'am, puno na kami, hindi pwede. Amulan ning amon nga standing, may athagan man ina guro, mainsindihan man ina sang mga pasahero. Pero kung daw nangin habit na niya kag daw pangunyadi nga style din siling, pwede pa. Oh. Dasok mo na nga dasok nga delikado na kag overloaded na. Tiyari lang tawo na to ni, kawaon na to ning mga reaksyon sang mga transport co-op, kung ano ni nga mga kooperatiba ang nakalista ining mga modernized jeep nga nadakpan, ining mga driver nga nadakpan sa aton sining LTO, siyam sila tanan. Di ano ni ang multa sa ila, makabalik pa ni sila sa ano, pero dapat sini nga i-call gid ang kooperatiba. Mga walay kabulay. Nilaban-laban tungod sini nga operasyon kung sige-sigihon isang LTO manami ni actually kay mabahar-bahar gawa ning mga modernized jeep naton. Kadto kamo to bala sa kuano sa may idalom sang Aganan flyover kay nakalabay ta to, grabing pasahero da. Kitaan mo ginaya nga gaginutok daw sardinas, tiyari subong kay may operasyon ng aton nga LTO. Amo ni nga ginaano naton kilala naton ang kapisan sa aton nga mga LTO enforcers, mga katapos ang Intelligence and Investigation Unit sang LTO Region 6 sa pagkandak sang sini nga operasyon kay ti valid na no makuhaan ka video subong ya huli kagid di kagid ya ka palag. Basta wala lang. Mitingon liwat ang mga katapos ang transport ko pwede sulit-sulit na ni kapila na ni nga minitingay ni. Inday. Kung ano ang maayos ini no sa aton sini nga mga pasahero. Ti good job sa aton siniya nga LTO Regional Law Enforcement Section. Nga ang ini nga mga videos gintipon, ginconsolidate ang mga complaint all over diri sa may syudad sang Iloilo kag pati dito sa Negros Island Region sa Bacolod City. Dugan ko inday. Subject sang siniya nga mga operasyon tinami ginya. Sigihan nyo da bala para nga mangin ano man matagaan man sang leksyon ining mga pasaway, mga nagapangunyadi bala. Masampulan gini sila bisan diri lang gani magsakay kag isa no magwa kada sa may entrance ang ISAT University. Damo gagi da nga mga ano ni mga modernized jeep baw kitaan mo gid isa ang pagdinasok. Ti subong laban-laban ni hagan-hagan ano ni bahar-bahar anay ni. Iti may operasyon mo. Mga kulbaan sila nga, uy, tapos may operasyon sang nagligad gabi. Abi, hagan-hagan tanay. Hindi tanay magkarga, sitting capacity lang ta. Nan. Tapos atake naman ta kung wala na sang gabantay. Bow! Pag-iay-kiay. Hindi nyo na iadaan diktahan subong aton mapisan nga regional director sang LTO Region 6 Attorney Gaudioso Dos Panda II. Tapos gid may mga report na may mga complaint da sa LTO diretso nyo da sa kay regional director kag kay ARD Jack Conlo. Kundi insigida dayon may mihura lang taon na to na masakay taliwat sa modernized jeep Malapor sila na. tanawon ta kung maligwa. Sos kabugnaw-bugnaw sang aircon. Oras sa Radyo Pilipinas sa Philippine Standard Time alas 8:49 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Siling sang imo tatay. Igugma ang tagit sang tunay. Gugma nga walay kabulay. Hay, inday. Siling man sang imo na. Anunsyo sa aton sini nga mga konsumidor sang Ileco kag more power sa Domingo, Pebrero 15. Di ka mo matingala kung may wala ka mo sang power.
sa inyo sining mga puluyan kay man ang aton nga ang NGCP o kung National Grid Corporation of the Philippines may announcement, importante nga announcement, scheduled power interruption. Dako ni basta magsiling kita nga NGCP ang ilan ni nga mga major lines for maintenance purposes, no? Dako ning scope sang brownout, hindi lang isa ka banwa, kundi maapektuhan gid ang dagko nga mga electric co-op naton kasubong sang Elec 1 kag more power sa maabot nga Domingo 12 oras nga scheduled power interruption, brownout. Ano himuon nyo kung brownout? Sa Pebrero 15, itapos na ginaguro ibang date na, kahit Pebrero 14, Valentine's Day. Domingo inangadlaw ang Pebrero 15. Lakip sa mga nga masakop sang sining brownout area sang Arevalo, Molo Substation, Pavia, kag iban pa nga mga areas ti kuha na kamo pang charge na kamo da sa maabot nga Pebrero 15 tina fall ina sa Domingo. Sa iban pa ginaton nga mga balita sa may Halandon ni flyover damo nagreklamo da blang ang mga motorista. Nagkakadanlog na sila. Kung mag-ulan-ulan, ga-break ka na, pero gadiritso, gyapon ang ruida sang, sang salakyan. Di makatulog sang tulugan. Kung matandaan ninyo nga from the month of September, gin-close na da, kagin kayo, gin-islan pati ang yasining espalto, bla, ang ganahawidan sang ruida sang salakyan. Pero sang ginbuksan ini sang Disyembre, kag nag-ulan-ulan sang nagdigan nga mga simana sang nagdigan nga mga month of January and February, first week of February, sige ulan mo sa gani subong. Ang dugan ko inda. Mga driver da yan nagkakarambula da sila. Isubong adlaw gin-islan, gintakdan sang gin-ulaan sang bagong asfalto ang ibabaw sang Halandon ni flyover kung may chimpo karon kadtuan to bla. Kag picturean. Ano nga klase ka espalto ni basi madanlog man ni blagyapon or masiling kita bala Sir Alan nga basi wala sa driver man yang problema, hindi man basi sa salakyan sa salawayon basi nga driver balay na blang upod-upod na gid blang imo nga karito sang ring salakyan mo. Tapos pangunyade kapag agwa na blang playa blang alambre blang sang ang iban nga mga jeep na mga PUJ na ton gis totoo honest lang kita may ara iya nga ga-comply kag matutong nga mag maintenance ang ila sini nga mga PUJ. Siyempre PUJ ni mo ginasakyan na sa aton mga pasero, mga estudyante kada adlaw. Amo na ganing agi na modernize na sila. O ti karon kay madanlog ang dalan. Ano problema? Sa asfalto ginman o kon sa ruida o kon sa driver. Imo nalipat. Kaya kisa ka hapos mo lang na magsiling bukot do kadanlog ginhaw. Pero ang iban nga kaya man mag-brake o mag-preno. Ano ang findings dira sang aton sining DPWH? Kay siyempre kung may mga repair na dapat naka-alerto, naka-furnish na sa aton sining ICT-TMO sa naligad wala balo si Sir Garbanzos naging siraduhan da sa idalom sang Halandon ni flyover. Subong adlaw ginisla ng espalto. Testingan nyo kung after nga matakod ining espalto kung daw nami na. Pero hindi nyo lang pagtudo-tuduhin nga padlagan da sa mga motorista naton dira nga nagalabay sa may Halandon ni flyover. Subong adlaw ang installation kung pagpanakod pag pamutang gali sang spalto dira sa may Halandon ni flyover. Damo gareklamo nga mga taxi nga naka-brake na ko, gamay lang brake. Diretso gyapon bungguan kong salakyan sa tubang ko. Ang imong Aba? malapor sila na ang dugan ko inda. Halong kita sa mga motorista nga nag-agi da, hinay-hinay lang dapat may speed limit na da May limit once nga mag-agi kita sa flyover. Kung pila lang ka kilometers per hour, halimbawa 20, 30, kaya siyempre takladon kag makitid. Basta wala lang sa Karon kung tudo-tuduhan mo na kag brikan, siyempre wita matawhay ha. daw delikado man. Titanaw nato na kung ano ang mangin epekto sina after nga mabutangan siya sang espalto kung malesen gid man nga masiling ginisla na mo ni sang espalto ang Halandon ni flyover.
nahagan-hagan o kung wala na sang aksidente. Pero kung may aksidente, hindi tanayaw. Wala tanayaw ginapangayo ang aksidente. At sa imo ka Kisa ara man na iya sa pagka-irresponsable sang driver naton, kakulang sa maintenance ang ilang nga mga salakyan, hubog kabi-abi, tudo-tudo ka magpadlagan. Amo na mga faktor sang aksidente kay hindi man naton mabasol tanan-tanan to nga nadanlog ang dalan kaya mo sini. Kundi ara man na sa aton nga paghalong, defensive driving dapat ang aton sini nga i-observe. Titanawon ta kabay pa nga madula no. If ever gin man nga mayara sing natulupang dan kati daw madanlog ini nga material nga gingamit is lantas ang amo sini para magsapnot siya kag mangin suabe sa rueda. Ipasalamat kita no sa aton sini nga mga motorista. Ang mabudlay lang da kung gin-islan man tuod pero ang imo iya nga rueda sang salakyan mo wala mo gina-islan sang bago kung islan na gid katama. Hindi nakahawid kung bisan nga tapan pang dalan na prenuhan mo gadanlog man gyapon. Sa inyo na naiya nga mga motorista kag mga driver, mga nagapanag-iya sang salakyan, kag calling the attention isang mga public utility drivers naton. Kaya importante ginang inyo salakyan, safe, gina-maintain nyo na. Hindi nyo pagsunang mga modernized jeep nga niyaw nadakpan sang LTO baw. Kundi imbis nga maka-income kamo na multahan pa kamo sa inyo siniiya nga pagbiyahe kag operasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:56 sa aga. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga balita bantayan na lang sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. imo pagki ay kiay si tuto gatulo ang laway hindi Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclaim. Hayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. sa imo yuko Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.